at yung kanyang pamilya. Yun lang ang naligtas. Bakit? Hindi ba sinabihan yung mga tao na yun na kasama ni Noah? Sinabihan sila. Actually, as a matter of fact, bago mabuo yung arko, 100 years, bago mabuo yung arko na yun, sinasabihan ni Noah ang mga tao. Nagpipreach si Noah sa mga tao. Pero may nakasama bang iba sila Noah? Bukod sa kanyang pamilya, mga anak, at yung mga hayop? Wala. Bakit? Anong ibig sabihin nun? Walang naniwala kay Noah. At walang gustong sumunod sa Diyos. Yung panahon ba ni Noah, mayroong pagkakaiba sa panahon natin ngayon? Yung mga kasalanan ba ng mga tao noon, hindi ba nagagawang kasalanan ngayon? Hindi ba pareho lang? May mga pumapatay noon. May pumapatay ba ngayon? Yes. Tama mo ba? Yung kinasusuklaman ng Diyos, pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki at kapwa babae. Meron na noon. Meron ba ngayon? Talaga. Amen. So yun po yung mga bagay na kung saan hindi natin pwedeng, or we cannot be proud to say na hindi matagal pang darating ang Diyos. Lagi lang nila yan sinasabi. Panakot lang nila yan. Hindi mo, wala ang mga preacher, hindi nananakot. Kung hindi, sinasabi lang, what is in the Bible. Amen. Kaya habang, sabi nga, habang may panahon pa tayo, habang may oras pa tayo, let us get to know our Savior. Let us have a personal and deeper relationship to our Lord Jesus Christ. Ang pagbabasa ng Bible, hindi po siya dapat kinatataparan. Ang pananalangin, binibigyan din po siya dapat ng oras. Ang pananambahan, lalo higit na dapat binibigyan ng panahon. Bakit? Ulitin natin, alin na araw sa atin? Isang araw lang ang sa Diyos. Actually, wala pang isang araw ang sa Diyos. Oras lang. Kasi pag sinabi natin isang araw, ilang oras sa isang araw? 24 hours. Are we here 24 hours? No. How many hours? Pinakamahaba na. Sabihin na natin, dumating ako alas 9. Uuwi na ako ng alas 12. 3 oras. Ay hindi, alauna pala ako uuwi. 4 na oras. Ay hindi, alas 2 pala ako uuwi. 5 oras. Ay hindi, alas 3 pala ako uuwi. 6 na oras. Napakalayo pa sa 24 oras. Tama? Pero hindi nabibigay ng lubos. Yun nga lang tayo. Ito, buong maghapon po yung gawain natin. Alas 9 hanggang alas 3. Kita mo mamaya, yung konti natin na yan, mababawasan pa yan. Di lahat dadalo mamayang hapon. Pero once in a while lang naman po yung gawain natin na tayo po ay nagkakaroon ng maghapon na gawain. Pero kung tutuusin, kung talagang gusto nating sumunod sa Diyos, sabi, isang araw sa akin. Kaya yung maghapon na yun, dapat talaga nasa Diyos. Nasa gawain. Hindi man tayo naglalaro dito. Tama po? No? At mas madalas, ang gawain po natin dito ay araw lamang na Linggo, nagkikita-kita. Biyernes, hindi naman din kayo napunta. Napakadalang na meron kaming nakakasamang iba kada araw ng Biyernes. Ang Miyerkules ay online. Ayan. Diba? Yun yung mga katotohanan. Pero ganun pa man, tignan natin, meron pa rin ibang priority ang mga tao sa buhay nila. No? Huwag naman na natin hintayin na dumating ka sa punto na kung kailan mahina ka na, saka mo sasabihin, gusto mo maglingkod sa Diyos. Paano ka bibigyan ng ministeryo? Mahina ka na. Kung sandaling-sandali, hinihingal ka na. Kung may sakit ka na, paano ka bibigyan ng ministeryo rin naman ng magiging leader mo? Siyempre, maaawa na sa'yo. Hindi ka na bibigyan ng ministeryo kasi mahina ka na. Habang malakas pa po tayo, doon natin kilalanin ang Diyos, doon tayo sumambat sa Diyos, doon tayo sumunod sa Diyos. Dahil ang buhay natin na to ay hindi sa atin. Ang buhay natin na to ay para sa Diyos. For from Him and through Him
and for him. Romans, ano nga uli yun? Sa Roma yun eh. Sorry hindi ko na. Ayan, Romans 11:36. Buksan niyo po. Sige, buksan natin. Roma. Kabanata 11. Talata 36. Romans 11:36. Sapagkat mula sa Kanya, hindi ba mula tayo sa Diyos? Siyang lumikha sa atin. At sa pamamagitan niya, at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Kaya nga for Him, through Him, and for Him. After our life here on earth, where do we go? Saan po tayo pupunta? Pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, yun naman talaga yung dapat na pinaghahandaan natin. Dahil bakit ba tayo nagsasamba? Bakit ba tayo naglilingkod sa Diyos? Meron po tayong gusto. Meron tayong layunin. Tumatakbo tayo ng walang, alam mo yun, hindi naman tayo tumatakbo ng walang, wala kang end line. Tama po ba? Hindi tayo tumatakbo sa mundo na to na wala kang nakikitang, ayun yung ano ko, ayun yung price ko, malapit na ako. Hindi ako pwedeng tumigil. Malapit na ako sa premyo ko. Hindi tayo tumatakbo sa mundo na to na wala kang tinitignan na layunin ng buhay mo, na pinangako mismo ng Diyos. And that is the eternal life with Him in His kingdom. Tama po ba? That's the essence of all it. Yun po yung bakit tayo nandito. Lahat tayo gusto natin mapunta sa langit. Lahat tayo gusto natin makapiling ang Diyos. Yung mga namamatay, sinasabi nila, okay na yan, tahimik na siya, nasa langit na siya. Pero ito ang katotohanan, sad to say, hindi lahat ng namamatay nasa langit. Huwag kayong maniniwala na lahat ng namamatay nasa langit na. Hindi po. Hindi lahat ng namamatay na ay nasa langit na. Tandaan po natin sino lang uli yung makakasama niya, yung anak niya. Yung mananatiling tapat hanggang wakas. Mateo. Balikan lang natin yung mga verse na yan. Mateo. O sino po makakapagsabi sa akin? Saan Mateo yun? Ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siya po maliligtas. Ayun, Matthew chapter 23, sa Tagalog, Mateo 23, unang aklat sa Bagong Tipan, Matthew 23 verse 13. Basahin na natin hanggang 14. Tingnan niyo po ito. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Maliwanag? At mabuting balita ay na-skip ko yun. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa saka darating ang wakas. Marami na po bang misyonaryo ngayon? Sagot po kayo, marami na? Marami na? Yes or no? Matigay na sagot. Marami ng misyonaryo ngayon. Marami nang pumupunta ng bundok. Marami nang sumusuong sa panganib. Marami na pong namatay sa pangangaral ng salita ng Diyos. Lagi ko nga sinasabi to, salamat doon sa mga taong nanindigan sa salita ng Diyos. Meron tayo ngayong salita. Nakapunta, naibahagi sa atin ang salita ng Diyos. Salamat doon sa mga nag-translate ng Bible sa mga wikang mauunawaan natin. Dahil sa kanila, naiintindihan natin ngayon ang nakasulat sa Biblia because the original version is Hebrew and Greek. Hindi mo tayo marunong no? Tama? Pero salamat kay Tim Dale. Dahil siya yung nag-translate ng English version ng Biblia. Pero anong ginawa kay Tim Dale? Sa galit sa kanya ng mga
siyang Biblia, sinunog siya ng buhay. Kasalanan ba yun? Hindi. Pero, hindi niya binawi o hindi niya sinabi, sige, hindi ko na, kunin ko na lahat, sirain ko na lahat ng libro. Hindi. Natakot ba si Tinde? Ano siya isunugin ng buhay? Hindi. Bakit malalakas ang loob nila? Kahit kapalit ay buhay po nila. Sila Pablo, yung mga alagad ni Kristo. Nabanggit na po natin dito, paano sila mga namatay? Iba-ibang uri po sila ng kamatayan. Pero bakit hindi nila ni-renounce yung kanilang pananampalataya? When we say renounce, hindi nila binaliktad yung faith nila. Kasi yun lang naman yung gusto ng mga kalaban eh. Sabihin mo lang na hindi ka na naniniwala kay Jesus, hindi ka mamamatay. Pero mas pinili nila ang kamatayan. Bakit? Anong meron sa salita ng Diyos? Anong meron kay Kristo na kahit mamatay, mas pinili nila yon? Hindi mo ba natin ito di ba ito nagsisink in sa atin? Anong meron kay Kristo? Anong meron sa Biblia? Bakit mas pinili ng mga tao na ito na mamatay kaysa i-renounce nila yung kanilang pananampalataya? Dito kaya magkaroon ng test. Diba ilang beses na pong nabigay na example yun. May mga lalaking armadong pumasok sa born again church and then tinutukan ng lahat at sinabi, renounce mo yung si Jesus Christ. Ayun ang napanood ko, duraan mo yung Biblia. Tanda ng pagtalikod mo kay Kristo. Lahat halos ng miyembro. Ito pa, nakakalungkot na nakakatawa, pero gusto ko naman sanang mangyari. Pati yung pastor. Dahil may nakatutok na mahabang baril sa ulo nila, marami ang tumalikod sa kanilang pananampalataya. Yung isa lang ang nanatili, hindi. Alam niyo nangyari doon sa, anyway, I don't think kung nangyari po talaga to, pero siguro talagang may katotohanan to. Yung hindi dumura at hindi tumalikod sa pananampalataya niya, biglang nagtanggal ng mga maskara yung mga armadong lalaki. And then they said, this is the true Christian. Ano ba, Jenny, kailangan ganun talaga? Bubuhis namin yung buhay mo? Hindi naman. Sinabi ko ba yun? Yun ay mga example. Kasi naranasan talaga ng mga tunay na tao yan. Pero kung dumating sa punto na kailangan mong mamili between God and to renounce your faith to Him, we really hope and pray that we are bold enough, strong enough, and have this kind of faith na huwag tayong tatalikod sa ating pananampalataya. Bakit? Pagkatapos naman nun, alam natin eh. Alam natin yung kalalagyan natin. Kung kilala mo ang Diyos mo. Amen po ba? Maaaring sabihin ng iba, kung talagang ang Diyos ay Diyos, hindi ka niya pababayaan. Sabi niya yun eh. Tama naman. Eh bakit namatay pa rin yung ibang alaga? Baka sabihin din ng iba. Si Yesu Cristo nga nakapako na sa krus eh. Ano sinasabi sa kanya? Hindi ba Diyos ka? Di ba sinabi niya sa kanya? Mga nakakaalam. Kaya dapat talaga nagbabasa po tayo ng Biblia para na meron po kayong idea dun sa mga sinasabi ko. Hindi ba Diyos ka? Sabi mo Diyos ka. Pati mo iligtas siya sa sarili mo. Nakapako siya sa krus. Pinatulan niya ba yung nagsabi nun? Hindi. Dahil kung hindi siya napako sa krus at namatay at muling nabuhay, we don't have this kind of salvation that we have right now. Kaya naman niya talaga yun eh. Bakit kailangan niyo pang pagdaanan yung hirap na yun? Pwede namang hindi, sa totoo lang. Pero mas pinili niya na sumunod. Sabi niya, di ba, nung nananalangin siya sa Gethsemane, Ama, hanggang maaari, huwag ko itong danasin. Pero mangyari ang kalooban mo. Amen. Kung si Kristo sumusunod, sino po ba tayo para hindi tayo sumunod?
Tayo'y mga nilikha lamang. Tandaan po natin to. He is the master, we are the servant. We are not the master and He is the servant. Huwag niyong pabalik ka rin ang kalalagayan ng Diyos sa buhay po natin. Siya ang Diyos, tayo nilikha lang. Siya yung manilikha, tayo nilikha. Siya perfecto, tayo hindi perfecto. Siya walang kasalanan, malinis siya, tayo napakadumi po natin at napakamakasalanan po natin. Sino dito isang araw hindi nagkakaroon ng kasalanan? Taas kamay! Paglabas niyo pa lang dyan, magkakasala na kayo eh. Tama? Oo. Pero bakit magkakaroon tayo ng kaligtasan? Dahil binayaran na, paid in full. Binayaran na ni Kristo. Yung kasalanan na yan. Yung hanggang maaari gusto niya, kaya nga meron tayong tinatawag na sanctification. Yung proseso na maging kahawig natin, kawangis natin si Kristo. Not in the face, hindi sa mukha, yung kawangis na tinatawag. Hindi yun eh. Yung Christ-likeness na sinasabi po natin, ay yung mga characteristics ng Panginoong Yesus natin, somehow nakikita sa mga Kristiyano. Ayun yung sinasabi natin, Christ-likeness. If we are really a true Christian, somehow, meron po mga nababago po sa atin. At natututo tayong manindigan sa kung ano yung totoo, kung ano yung nararapat. Again and again, I say, unless emergency, doon ka lang mawawala sa church. Unless emergency. But if it is not emergency, and then you choose your own priority, siguro mas maganda, or now is the time for you to think about it. Pag-isipan natin ng mabuti. Ano nga ba talaga yung prioridad ko sa buhay? Si Jesus Christ ba? O hindi? Amen. Ngayon, ang Panginoong Yesus po natin ay meron siyang marami pong pagkakakilanlan sa ating Panginoong Yesus bilang siya ay Diyos. At napag-aralan na po natin yan, hindi na po natin babalikan ulit. No? Ang gusto po natin idagdag ngayon sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Yesus ay yung pagkakaroon niya or yung ano ba yung naging offices ni Jesus Christ. Offices yung naging papel niya po dito sa mundo nung siya po ay nasa lupa. Actually, He has 3 offices here, no? Nung nandito po siya sa lupa and even ngayon. Christ is the prophet. No, yan po yung mga offices. Isa sa office ng ating Panginoon. Christ is the prophet, Christ is the priest, and Christ is the king. Amen? So ito po yung mga papel or sabihin na natin ginampanan. Patuloy na ginagampanan ng ating Panginoong Yesus. Christ is the prophet, Christ is the priest, and Christ is the king. Pamilya, doon sa mga nagse-training, yan yung mga naging papel dapat ni Adan. Pero nagkasala si Adan, hindi niya kinaya yung perfect obedience. Kaya pumasok tayo o nagkaroon tayo ng covenant of grace. Dahil ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para ang tao ay maligtas. Ito naman ang original intention ng Panginoon sa pagkalikha niya sa mga tao. Hindi ba si Adan ay propeta? Yung prophet kasi, ang thinking natin sa prophet, yung nakamahabang damit, yung parang mga costume. Diba ganyan yung mga ano natin sa prophet? Tapos pagsasalita ng malakas. Noong sa lumang tipan, marami pong propeta noon. Amen. Nung time ni Adan, siya po ay propeta. Bakit? Directly sa kanya nakikipag-usap ang Diyos. Amen? Kaya kung ano yung sinabi ng Diyos, no, direkta, nakakausap nila nung time na yun, ang Diyos. No? Yung propeta kasi nakakaunawa at nagpapahayag ng nais ng Diyos. Ang priest, yung priest, pari po siya sa Tagalog, pero hindi po siya yung pari na alam natin. Kung hindi yung gawain talaga ng isang tunay na priest, ay yung pagkakaroon ng righteousness and holiness. And to be the king, alam naman natin, ang namamahalan sa lahat ng nilikha. Kasama po tayo sa nilikha
Diyos. Pero ano nangyari? Ano nangyari sa lahat ng ito? Nagkaroon ng matinding epekto dahil sa kasalanan nating mga tao. No? Dahil sa kasalanan. Kasalanan ni Adan. Si Adan kasi at saka si Eva. No? Sasabihin natin dahil sa kanila talaga naman po kahit yung mga bata na hindi pa nga pinapanganak, sabi meron ng kasalanan dahil nga po sa si Adan po ay representative nating mga tao. At ano yun umano sa atin, tumulay sa atin yung kasalanan na yan. No? Pero pwede mo rin namang isipin, o sige, nagkasala si Adan at si Eva. Ikaw ba at ako hindi nagkakasala ngayon? Diba kasasabi nga lang natin, hindi matatapos ang isang araw nang hindi po tayo nagkakasala. Yung mind natin, somehow, minsan corrupted. Kung anong-ano naiisip. Yung bibig natin, corrupted din yan. Bakit? Kung ano-ano nasasabi. Minsan, hindi naman totoo yung sinasabi. Ganyan po ang mga tao. Kaya nga sabi, yung labi, iingatan niya. Anong nagpaparumi sa tao? Hindi naman yung kinakain ng tao yung nagpaparumi sa kanya. Ang nagpaparumi sa tao ay kung anong lumalabas sa kanyang bibig. Biblical ba yun, Pastora? Oo, nasa Mateo. Hanapin niyo na lang kung saan po sa Mateo. Pero nakasulat sa Mateo, hindi yung pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya. Kung hindi mo anong lumalabas sa kanyang bibig, yun ang nagpaparumi sa tao. And siyempre, pag marumi, may kasalanan yun. Amen? Dahil tayo pong lahat ay nagkaroon ng pagkakasala, we fall short, no? Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Tingnan mo yung katabi mo. Kahit ba gaano pa kati sa tingin mo ay kabanal yan, hindi ka kayang iligtas niyan. Amen? Remember, salvation is personal. Kanya-kanya. Kumbaga, sarili mo, hindi ka naman magiging makasarili, but you have to make it a point na ligtas ka. Amen. Kaya nga sa family natin, lagi natin pinapaalala, yung family mo, na-sharean mo na ba? Bakit? Kasi hindi naman natin talaga ginugusto na, halimbawa lang, tayo lang yung ligtas. Siyempre gusto natin, lahat ng pamilya natin, lahat ng mahal natin sa buhay, kung tayo ay pupunta sa kaharian ng Diyos, gusto natin, pupunta din sila sa kaharian ng Diyos. Tama ba? Alam mo ito sasabihin mo, kaya siya, ayaw niya, matigas ang ulo niya, pupunta na lang siya sa impyerno. Baka hindi natin alam kung ano po yung impyerno. Dito, nararanasan na natin yung hirap. Sobrang hirap, tama? Oo. Hindi lang yung init ng klima, kundi yung talagang literal na hirap. At sa hirap na dinadanas nating mga tao, kaya nga may mga taong nagsuicide Bakit? Hindi lang kinakaya yung hirap na pinagdadaanan nila. Ngayon, imagine mo, gaano kahirap sa impyerno? Tama? Oh. Doon, forever yun. Hindi mo pwede sabihin, ayaw mo na. Walang ayawan doon. Kahit ayaw mo, gusto palitanin. Walang ayawan doon kasi forever na nga po yun eh. Kaya nga sabi sa Revelation 20, verse 15, kung di po ako nagkakamali, pahayag, 20. Ito po wala sa mga listahan ko, pero nais ng Diyos na ibahagi natin. Pahayag 20, 15. Sabi ng iba, hindi naman totoo yung impyerno. O sige, tingnan natin sa Bible kung di talaga totoo. Revelation, Pahayag, chapter 20, verse 15. Itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kung babasahin niyo pa po yung verse 14, pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan
Binabahagi lamang po natin. Ano, para manakot? Hindi rin. Para hindi natin gustuhin ang lugar na to, kasuklaman natin ang lugar na to, at mas piliin natin na tayo po ay makasama ng Panginoong Yesus doon sa kanyang kaharian. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga po, tayo ay nag-aaral. Kahit po sabi nga, kahit na minsan nahihirapan tayo, minsan napakainit. Ano yun? Sacrifice. Yun yung tinatawag nating sacrifice. Kasi after naman nun, makakaranas po tayo ng buhay na masaya, kaaya-aya, kapag tayo po ay kapiling ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo po ay anak ng Diyos. Sino ang mga anak ng Diyos? John 1:12. John chapter 1 verse 12. Nabibilisan po ba kayo? John 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Again, this is a conditional statement. Meron siyang ngunit. If ang anak lang ng Diyos ay yung tumanggap at nanalig sa Kanya, yun lang ang binigyan niya ng karapatan na maging anak niya. Lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya. Pero kung hindi ka tumanggap at hindi ka nananalig sa Diyos, hindi ka anak ng Diyos. Again, lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Yan po yung katotohanan. Amen. Mabait naman ang Diyos. Anak din naman ako ng Diyos. Yung mga nagsasabi, gumagawa na sila ng masama. Sinasabi pa rin nila, anak daw sila ng Diyos. Maawain ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Kahabagan ako ng Diyos. Kung hindi ka naman tumanggap at hindi ka naman nananalig, hindi ka naman sumusunod sa Diyos, paano mo masasabi na ikaw ay anak ng Diyos? Hindi ka naman nakikinig ng salita niya, hindi ka naman nag-aaral ng salita niya, wala ka namang interes sa Biblia, wala ka namang interes na kilalanin ng Diyos. Paano na masasabi ng tao na siya ay anak ng Diyos? Wala ka namang relasyon kay Yesu Kristo. Paano masasabi ng tao na siya ay anak ng Diyos? Amen. Kaya po kahit po napakadami po nating kaabalahan sa buhay na to, iyakin po natin sa ating mga sarili na binibigyan po natin ng oras ang Diyos po natin. Kasi darating ang araw, tayo po ay mawawalan na ng oras. Darating ang araw, mawawalan na po tayo ng panahon. Mauubos ang oras, mauubos ang panahon. Sabi sa Biblia, mapaparang ang lahat ng bagay, ano lang ang matitira? Ang kanyang salita. Amen. So, ang Panginoong Yesus po natin, He is a prophet. No? Why? He reveals Himself through His Word. Kaya nga, inunan natin yung sola scripture. No? Nagpapakilala, nagpapahayag ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang salita. No? At sabi, sino bang hindi maniniwala sa salita na to? Ay ano po, parang meron siyang verse, di ba? Yung sa Old Testament. Kaya ang sabi, sundin mo to. Yung pinag-aralan natin ng linggo. Walang labis, walang kulang. Hindi ka susunod kung gusto mo lang yung utos. Pag ayaw mo na yung utos, hindi mo na susundin. Yung namimili ka, namimili ang tao, ito magaan lang ang sinabi ng God. Gagawin ko to. Ay, mabigat na to, hindi ko to gagawin. Ay, mahirap na to, hindi ko to susundin. Hindi po. Kung tunay po tayo tagasunod ni Kristo, minsan kahit po tayo ay nahihirapan, tayo ay nasasaktan, dumarating pa sa punto, tayo po ay umiiyak. Di ba rin na umiyak ng umiyak dito? Pagkatapos naman nun, magiging masaya ang buhay. Kaysa umiyak ka ng umiyak forever.
Di ba rin magdanas po tayo ng hirap, pasakit dito, kasi normal po yan. Nasa Biblia din, ang mga mananampalataya, daranas po talaga yan ang mga pagsubok. Walang tao, walang problema. Tama po ba? Kung gusto mo mawala ng problema, doon ka na 6 feet below the ground. Wala na talagang iisipin yun. Pero may problema pa yun. Problema nun, kung siya ay mapupunta, hindi sa Diyos. Laki ng problema niya. Wala niyo ba, wala ng problema yung mga yun? Sa mundo, ligtas na siya, wala na siyang alalahanin. Amen. So, ang Panginoong Hesus po natin, nagpapakilala siya sa pamamagitan ng kanyang salita. At si Kristo mismo ang nagsabi, John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Basahin natin sa Tagalog. 1:14-6. Si Jesus Cristo nagsasalita dito. Kasi sabi ni Tomas, doon sa verse 5, meron po kasi silang pag-uusap dito. Basahin nyo na lang ng buo yung chapter 14. Basahin natin simula sa verse 5. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nakita. Nakita po natin to. Hindi pa natin alam ang daan. Ito, sabi ni Jesus, I am the way. Ako ang daan. Walang ibang daan ng kaligtasan kung hindi si Yesu Cristo lang. Walang ibang daan o paraanan ng kaligtasan kundi ang pananampalataya at pagsunod, pananampalataya kay Yesu Cristo lamang. At walang ibang buhay na makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan na binibigay ko ng lahat ng tao kung hindi si Yesu Cristo lang. Kung nasa Kanya na ang lahat, hindi ka pa ba lalapit dito? Tama po ba? Kung nasa Kanya na lahat ng kailangan natin, hindi ba natin siya lalapitan? Kung siya na lahat na nakapagkakaloob ng kailangan po natin, hindi ba natin siya pasasalamatan at i-honor, bibigyan ng gratitude, lubos-lubos ang puso mo sa kagalakan, na purihin at sambahin itong Diyos na ito na nagbigay ng buhay para sa iyo at sa atin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at hanggang ngayon mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Kung di tayo mahal ng Diyos, dumating na siya. Bakit? Whether handa ka o hindi, bahala ka, darating na ako. Diba? Pero sabi ng Biblia, binibigyan naman ng pagkakataon ang mga tao para talikuran ang kanilang mga kasalanan at magsisi. I-treasure natin yung ating pong mga oras. I-treasure po natin yung ating mga panahon. I-treasure natin yung mga ganitong pagkakataon. Maging magalak ha, uy, araw ng linggo, sasamba ako, araw ng Friday, mananalangin kami sa church. Sabi ba, lagi kang nandito? Di ba, pag hindi naman kayo pwede, may nagagawa po ba kami? Wala po kami nagagawa. O sinabi mo, hindi, alis kami. Natatalian ba namin kayo? Hindi. Gagawin niyo pa rin po yung gusto niyo. Tama po ba? Bakit? Ang lagi pong, lalo na po sa pagpiministeryo, katulad na ng sinabi ko nung nakaraan, ang lagi kong katwiran dito, ang banal na Espiritu ang mangusap sa inyo. Kasi kung tunay tayong lingkod ng Diyos, alam natin, tayo yung unang nakakaalam what is our priority. Tayo yung unang nakakaalam ano yung mahalaga. Mahalagang bagay na dapat po natin gawin. Amen. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Saan ka pa pupunta? Sino pa kahanapin mo? No? Ayoko dyan, may personal dyan. Sige, punta ka sa iba. Basta makinig ka ng salita niya. Sumamba ka sa Diyos. Tunay. Kasi marami na pong nagtuturo ngayon, kaingat din po tayo. Kasi sabi nga ng Biblia, marami na po ang bulaang propeta, marami na ang bulaang guro.
Dahil marami nang marunong magturo ngayon. Nakabasa lang ng Biblia, naging pastor na. Nakabasa lang ng Biblia, naging tagapagturo na. Ano po? Ang tunay kong lingkod ng Diyos, tinatawag po sila ng Diyos. Alam nyo yan, paano tayo tinawag ng Diyos? Kahit ayaw mo, hindi ka makakaayaw, hindi ka makakahindi. Bakit? Siya po yung tumawag sa atin. Amen. So mga kapatid, bilang prophet natin ng ating Panginoon, a priest and a king, huwag po nating ignorahin yung mga karunungan na binibigay niya sa pamamagitan po ng kanyang salita, yung pagpapakilala po ng ating Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita. No? 1 Corinthians 1:30, basahin po natin, unang Korinto. 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Po, 30. 1 Corinthians chapter 1, verse 30 po. 30 po. Kita na po natin. Sabi po rito, sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Amen? Nakita po natin to, pinapaging banal. Kasi nga sanctification, nandun pa rin po tayo sa proseso ng pinapaging banal. Kaya, meron ka pa rin makikita na kahinaan sa bawat Kristiyano. Sabi mo, Kristiyano na to, bakit ganyan pa rin yung ugali niya? Siyempre, hindi pa naman po yan malalahat. No? Wala pa pong perfecto. Kaya nga sabi rito, pinapaging banal. Pero ang mahalaga, meron nang nababago sa buhay ng isang Kristiyano. Meron nang nababago sa isang mananampalataya. Bakit? Nangungusap, sabi nga nitong verse na binasa po natin, ang Diyos mula kay Kristo Jesus, ang ating pakikipag-isa sa Kanya. Nangungusap po sa atin ang Diyos. Nangungusap sa atin ang banal na Espiritu. Tama po ba? Yung banal na Espiritu nagtuturo sa atin na hindi tama yung ginagawa natin, na maganda yung ginagawa natin, na mali yung nagawa natin, na tama yung ginawa natin, na diyan po nananahan sa puso ng mga mananampalataya ang banal na Espiritu upang patuloy na maging gabay sa buhay natin araw-araw. Kasi po kung walang paggabay sa atin ng Diyos, walang karunungang nagmumula sa Diyos, napakahirap po ng magiging kalagayan natin. Bakit? Papatulan natin lahat ng bagay. Tingnan mo, kung walang pag-uusap, walang karunungan nagmumula sa Diyos, walang kapahayagan mula sa Diyos, walang bunga ng banal na Espiritu, papatulan natin ultimo pinakamaliit ang bagay o detalye, papatulan po natin hanggang sa tayo po ay talagang lubusang maging marumi sa harapan ng Diyos. Mamuhay tayo ng napakarumi sa harapan ng Diyos. Pero salamat at meron po tayong banal na Espiritu na patuloy na nangungusap sa atin, nagbibigay sa atin ng mga bunga ng banal na Espiritu para maiwasan natin gumawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Diyos bilang sinasabi po natin, tayo po ay mga anak ni Kristo. Tayo po ay mga tagasunod ni Kristo. So wala po tayong ibang kailangan para kilalanin ang Diyos. Wala tayong ibang kailangan para maligtas kundi si Jesus lang. Sapat na po si Jesus Christ para maligtas po tayo. Wala nang mediator na kailangan. Kaya nga, solus Christus, Jesus Christ alone. Sapat-sapat po ang ginawa ni Yesu Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Bakit? Meron namang ibang napapako sa krusa. Dami na nagpapapako sa krus eh. Pwedeng sabihin ng iba, tama! Nagpapapako sa krus yung iba. Namatay ba sila? Kung namatay sila, ang susunod na tanong, nabuhay ba sila nung ikatlong araw? Meron bang nangyari na ganyan in history?
in a human being, nagpapako sa krus, namatay at nabuhay ng ikatlong araw? Meron bang iba bukod kay Kristo? Wala. Wala. No other name. No other Savior. No other God. Wala po tayong iba na kakailanganin sa kaligtasan natin kung hindi si Jesus lang. Si Jesus Christ lang po. He is our all in all. Siya po ang lahat-lahat sa atin. We need no other prophets to reveal God's word. We need no other priest to meditate God's salvation and blessing. Basahin mo yung salita niya. Mangungusap sa iyo ang salita ng Diyos. Gano'n po ka makapangyarihan itong salita ng Diyos, itong Biblia. Hebreo 4:12. Ang sabi po doon, makabaliktad ako o 12:4. Ano po yung tama doon? 4:12, 12:4. 12:4. Yung makapangyarihan yung kanyang salita. 4:12. Yan. Hebreo 4:12. Tingnan niyo kung anong nagagawa ng salita ng Diyos. Meditate. Limi-limiin po natin. Tingnan niyo sinasabi ng salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Higit na matalas kaysa alinmang taba na magkabilay-tali. Ito'y tumatagos maging sa pinag-ihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. In our graduation time, we will be judged by our God. Magsusulit po tayong lahat sa ating Diyos. Sabi ni Jenny, hindi ko sabi ng Biblia. Maliwanag naman po na sinasabi dyan. Tingnan niyo kung gaano makapangyarihan yung salita. Higit na matalas kaysa alinman taba. Kaya niyang paghiwalayin, tumatagos. At paghihiwalayin niya yung kaluluwa mo at espiritu mo. Kaya nga yung mga imposible, nagiging posible. Bakit? Lahat ng kumikilala sa Diyos na talagang tinanggap ang kanyang salita, nababago. Pero yung ibang naghahanap ng milagro, na yung mga bulag, nakakita, mga bingi, nakarinig, ipakita nyo yung, ipresent nyo yung sarili nyo. Milagro yung buhay mo, milagro yung buhay ko. Bakit? Na ikaw ay nagbago. Amin mo ba? Sino mag-aakala na mababago ka? Na mababago ako? Tayo noon ng mga sinasabi natin, hindi. Sarado, kandado ako. Pero hindi ba nabago po tayo ng Diyos? Idinireta tayo ng Diyos sa daan ng katuwiran, daan ng katotohanan. Hindi ba himala yung buhay po ng bawat isa sa atin? At yung mga madalas kong sinasabi, marami pong pastor ngayon, dati silang, umaami naman sila eh. Dati silang adik, dati silang kriminal, dati silang ganito yung ginagawa. Pero ngayon, sila po ay mga tagapagturo na ng Diyos. Just last night, nakita ko ulit in social media. Isa siyang transgender, trans woman. By the way, pag sinabing trans, nagpapalit na po talaga yun. Kasi ngayon, pag sinabing trans, kahit hindi nagpapapalit, they are considering themselves as trans. Hindi yun ang ibig sabihin ng trans. Kaya nga trans transgender, pinalitan na talaga yung kanyang private part. That's why it was called trans. Yung iba kasi, kahit hindi naman nagpapapalit, ang tawag nila sa sarili nila, trans na daw sila. Hindi. Kailangan lang natin mai-correct. Kasi sila mismo, grupo nila, hindi nila naiintindihan. Tingnan mo, hindi nila naiintindihan talaga yung sarili nila. Tama? O, balik tayo sa sinasabi ko. Naiintindihan
kayo? Mamaya pa tayo na stress. Hindi po, joke lang. Baka may umiyak. Hindi, ang ibig sabihin, yung nakita ko sa social media, dati po siyang trans. Pag sinabi natin trans, pinalitan lahat. Nagkaroon siya ng malaking dibdib. Tapos yung private part niya, talaga kasi nagpunta siya sa abroad eh. Doon naman kaya yung mga ganyang operasyon eh. Pupunta ka sa abroad. So in short, nagbuhay siya na sa inaakala niya na yun siya, yun ang gusto niya talaga eh. No? Pero dumating sa pagkakataon na marinig siya ng salita ng Diyos, ngayon po, sabi niya, kahit masakit, pinatanggal niya yung malaking dibdib niya. No? Pero yung sa private part niya, wala na eh. O naputol na eh. Hindi na talaga yung kumbaga, hindi na pwede yung opera ulit kasi na-operahan na siya. Yung po yung ibig ko sabihin. Amen. Na-gets ninyo. Na-opera na siya eh. Oo, kaya hindi na pwede operahan ulit para ibalik. Wala na. Pero ngayon po, ganun pa man, humila na siya sa Panginoon at ngayon po ay isa na siya sa nangangaral ng salita ng Diyos at isa sa advokasya niya ay pangaral ng salita doon sa mga katulad niya din na binago ng Diyos. Kasi kung titignan mo sila, parang sa totoo, di ba, mahirap po silang mabago. Tama? Mahirap po silang mabago. Pero hindi naman tayo yung magbabago sa kanila eh. Kung sasabihin mo, kakausapin ko siya, naku, parang imposible na itong mabago. Hindi po tayo ang magbabago sa tao. Let's always remember that. Ang salita ng Diyos ang makapagpapabago sa tao. Tayo kahit anong gawin natin, hindi natin kayang baguhin ang sino man. Pero, pwede tayong maging instrumento ng Diyos para ipahayag sa kanila yung salita ng Diyos para marinig nila at nang sa ganon, magkaroon ng pagkakataon ng pagbabago. Amen po. Maganda rin na nagagamit po ang bawat isa sa atin, ang buhay natin, hindi lang sa mga katulad nila, sa mga iba din. Kaya wag po tayong susuko. Sabi nga, wag po tayong susuko, wag po tayong titigil, wag po tayong mapapagod, wag po tayong manghihinawa, na imbitahan, sharean yung mga mahal natin sa buhay, mga kakilala, hindi kakilala, patuloy po tayong magbahagi at patuloy natin ipakilala sa kanila sino si Jesucristo. Kaya nga kahit sa mga bata ay tinuturo po natin sino si Jesus Christ. Dahil maganda, bata pa lang sila, meron na silang basic foundation or strong foundation about our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya mga kapatid, Solus Christus, there is no other. Wala tayong ibang kailangan sa kaligtasan natin kung hindi si Kristo lang. Walang ibang formula. Amen? Wala po. Si Kristo lang. Dahil tanging si Yesu Kristo lang ang nakapag-alay ng buhay niya. Nabuhay na uli noong ikatlong araw. Siya lang po yun, wala ng iba. Kahit po yung mga iba, hindi nila nagawa yun. Yung mga ibang ginagawa nilang Diyos, ibang pinapaniwalaan nilang Diyos, napakadami po nila, pero hindi na nabuhay yung kanilang Diyos. Namatay yung Diyos nila, pero hanggang ngayon, patay pa rin. Hindi nabuhay. Hindi katulad ni Jesucristo. Namatay si Jesus Christ, pero nung ikatlong araw, siya ay nabuhay na uli. At buhay na buhay pa rin siya hanggang ngayon. Kaya nga, meron tayong tinatawag na second coming of Jesus Christ. And that's what we are waiting for. The second coming of Jesus Christ. At bago mangyari yun, dapat po handa na po tayo. No? Sabi nga, maging mga Boy Scout at Girl Scout tayo, mga mananampalataya na laging handa. Anytime, di natin alam kailan. Pero sabi, nagbigay nga ng clue ang Biblia para naipahayag na, naipangaral na
ang mabuting balita sa lahat. Di ba yung sa Mateo? Balik-balikan niyo yun. Saka darating ang wakas. May pagwawakas po ang lahat ng bagay. Even this one, itong mga ganitong uri ng gawain, meron pong katapusan ng mga ganitong gawain kasi may katapusan ng lahat ng bagay. Kaya habang hindi pa natatapos, samantalahin na po natin. Patuloy po tayong gumawa, sumunod sa ating Panginoong Jesus. Solus Christus. In Christ alone, we can have our salvation. And then the gospel, the Bible is all about Jesus Christ. Amen? Dalangin ko po, meron po tayong natutunan sa umaga na to at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, o aming dakilang Diyos. Magpapasalamat po kami, Panginoon, sa patuloy na pagpapakilala mo sa bawat isa. Na wala ng ibang kailangan para sa kaligtasan namin. Tanging ikaw lang, Panginoon. Na lahat ng sangkap ng solas, Lord God, nakapaloob sa iyo umiikot. Sa pamamagitan ng aming mga pananampalataya sa iyo, O God, doon kami magkakaroon, makakamit namin ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Doon sa kaharian mo, O Diyos. Ang dalangin ko, matuto kami, Panginoon, matuto ang bawat isa na maging prioridad ka. Na ikaw mo'y bigyan ng pansin at huwag kong baliwalain ang iyong mga kataraan. Alam ko, namungusap ka sa mga tao. Namungusap ka ngayon, Panginoon. Lord, patuloy na mangusap ka sa bawat puso, sa bawat isip ng mga naririto. Patuloy, Panginoon, na yung salita mo, na unawaan, yung salita mo, buhay, naging buhay sa kanila. Yung salita mo, Panginoon, hindi mawawalan ng saysay. Kung hindi nandoon ang pananampalataya namin ng bisa at katalasan ng iyong salita, na siyang makapagpapabago sa mga tao. Tanging ikaw lang. Not me, not any of us. Ikaw lang, Panginoon. Kaya patuloy, Panginoon, mangusap ka, magpahayag ka, magpakilala ka, lalo na doon sa mga taong nagnanais na kilalanin ka, O Diyos. Patuloy kang mangusap. Patuloy na hipuin mo rin ang bawat puso at bawat kaisipan ng mga nakakapakinig ng iyong salita sa oras na to. Na hindi papakinggan tapos mamaya wala na, nakalimutan na. Hindi po maging ganon ang dating ng iyong salita sa iyong mga tunay na anak. Kung hindi pagsumikapan namin lahat, na kami po ay makasunod. Nagustuhin namin na magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo. Nagustuhin namin, Panginoon, na maging tunay na anak mo, O Diyos. Lagi mo po kaming palakasin, lagi mo rin po kaming patatagin. Dahil yung mananatiling tapat, sabi mo, Lord, sa iyong salita, hanggang wakas, yun lang ang magkakaroon ng kaligtasan. Kaya God, patatagin mo kami, panatilihin mo yung katapatan namin sa iyo. Hindi sa tao, kung hindi sa iyo, O God. Panatilihin mo yung katapatan namin. Tanging sa iyo lang, O Diyos. Panatilihin mo rin, O Diyos, yung pagnanais namin na mabigyan ka namin ng kaluguran. Ikaw lang din, God. Wala kaming ibang bibigyan ng kaluguran, kundi ikaw lang, O Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon. Nawa, O God. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo na to ay patuloy na maging buhay sa bawat isa. Na sa bawat minuto ng buhay namin, whether nandito kami sa church o wala, maaalala namin ang iyong salita. Maaalala ka namin, aming Jesus, bilang aming Diyos, Hari at tagapagligtas. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Patuloy na patnubayan mo po at pagharian mo ang bawat isa. In Jesus' name, Amen.